Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo. I-talk to Papa na. Hello? Hello po. Ayan, Hello, magandang Carlos. umaga. Oo, welcome sa Talk to Papa. At kasama mo si Papa Johan. At si Papa Ace. At Carlos, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari nating ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang sa'yo? Yes po, pwede naman po. Yes. Okay. Alright. So, Carlos, ano bang nangyari? Talk to Papa na. Pwede ko po ba simulan sa Sa? yung ex ko po? Okay. Sa ex So, mo. paano? Okay. Paano mo nakilala itong ex na ito? Bali po, ka-work ko po siya. Mhm. And then, after 1 year ko siya naka-work. Oo, pag kasi ka-work yun na tapos po. ang tagal mo ng ka-work, jowa na yan eh. Ganon. Diba? Ano ganyan na kasi magkasama. Ah. Tapos marami kang time na kasama siya. So Aha. parang gusto ko na lang palang jowain na lang ko. Ay, kasi nasanay ka na rin, no? Oo, at saka nagkapalagayan na kayo ng loob. Oo. 'Di ba? Parang nakilala mo na rin siya Doon mo doon na sa trabaho. nakilala. Okay, ano mga sumunod na nangyari? Paanong nangyari sa inyong, sa iyo? Sa inyo? Paano mo siya napasagot? Niligawan mo ba siya o niligawan ka ba niya? Nagkagustuhan ba talaga kayo? Nagkapilitan ba? O kwento. Bali po, hindi ko po kasi talaga siya type Oh, by that time. okay. Because? Bakit? Kasi po, lahat po ng gusto ko sa babae is opposite niya po. Totoo din naman. oo. Bakit yung magugustuhan? Wala naman sa kanya yung mga hinahanap mo sa isang babae. 'Di ba? Oo naman. O, tapos? Oo. Tapos po, ang nangyari is, magka-work po kami sa isang branch, tapos may nilipat po siya sa ibang branch. Okay. Okay. Na-miss mo. Okay, sige. Yun po siguro, na-miss ko yung nasa paligid lang siya. And then, yun po, nag-seek na ako ng attention sa kanya through chat. Ooh. Oo. Like ikaw yung nag-initiate na i-message siya. Ganon. Opo. Mm. Anong sabi mo sa kanya? Yun po, una po, nangangamusta lang, tapos kamusta ka dyan? Mhm. Okay ka lang ba? Kumain ka na? Nagtanong kung kumain ka na. Papadala ka ba ng pagkain? Charot. Kung sinabi niyang hindi pa, huwag kayong tanong ng tanong kung kumain na ha. Kung hindi niyo naman kaya magpadala ng pagkain kapag sinabi niyang Naku, hindi di na pala pa. ako magtatanong ng ganyan. Oo. Sabihin mo lang kumain ka dyan. Ganun. Okay. Ay, kumain ka na dyan, ha? Oo. Huwag ganun. yung kumain ka na ba. Kasi pag sinabi niyang hindi pa, willing ka ba magbigay ng pagkain sa kanya? Okay. Actually po, Oo. yung mga nagtatanong po na ganun, kung kumain ka na ba, Mm. gusto po talaga nila pumunta. Ay And talaga? ganun po ako. Hindi lahat. Hindi lahat ganyan. Yung iba tanong-tanong lang. Sorry. Oo. So ikaw ganun talaga yung intention mo kapag tinanong niya at nagtanong ka kung kumain ka na ba, parang intentionally gusto mo siyang puntahan, ganon. Yes po. Actually, Wow. malapit na po ako sa kanya by that time. Wow! What? Okay. Tapos? Tapos po, ayun, lumipas po yung mag-iisang taon, nag-confess na po ako sa kanya. Oh, So, pinuntahan mo siya? oo. Ganon? Bali yung mag-iisang taon na po na yun, hindi ko po sa kanya inaano na nililigawan ko siya, pero ako po, yun na po yung way ko ng panliligaw. Para sa'yo, nanliligaw ka na. Yung kasi Opo. ang mahirap ganun sa mga kalalakihan. Hindi kasi eh. sila nagsasabi. Oo, Magugulat ka na lang, ha? Naliligaw ka ba? Naliligaw pala. Nalilito Parang yung yun mga babae. Parang yun ang ano sa akin nung nakaraan. Ano? Tinatanong niya kung kami na daw. Oo. Sabi ko, naliligaw ka ba? Ay, ano sabi mo? Sabi ko, hindi pa. Di mo naman sinabi na naliligaw ka na. Ay, paano Ligaw na naging pala kayo yun. ba? Ha? Naging Hindi kayo ko ba? nga sinagot. Kaya ngayon ha, sa mga lalakihan, o mga Oo. kung sino man na nanliligaw, sabihin nyo, manliligaw ako ha. Oo. Para alam ng babae o kung sino man. Kasi minsan babae na rin nanliligaw eh. Totoo. Diba? Para alam niyo kung sino naliligaw sa inyo. Oo. Okay. Tapos, anong nangyari? Tapos po, nung after a month, yun po, hindi ko po alam kung ano niya ba, o nabigla po siya sa akin kasi nagbigay na po ako agad ng sing-sing. Oh, wow! Sandali! Hala! Sandali! Opo. Pero yung tanong ko po, Huwag ka magpadala Hindi, sa will you marry landi. Ano no? Ano no? yung tanong ko po, hindi will you marry me? Ano? Will you be my girlfriend? Oh! Pwede. Pwede naman, depende. May flowers?
Opo, may flowers, may chocolate. Nakakakilig naman yun. Uy, Aray ko. ang aga, kinikilig. Parang gusto ko Ayaw. mag-CR. Sa kilig. Ay, sabi niya, ay, naiiyak pa ako ready. Ano sabi niya? Nung time na po na yun, Pasko po yun. Oh. Pasko. Oh. Christmas Eve, balik. Mm-mm. Wow, okay. So, yun po. Sinagot niya ako. Wow. Rico. Okay, tapos? Naging kami po nung time na yun, then sobrang sarap sa feeling. Sobrang in love ka. Mhm. Mga siguro 3 to 4 months. Na ang saya-saya. Opo, ang saya-saya. Sobrang saya. Wala pong mapaglagyan. Wow. Oh, alam mo yun, iba din talaga pag in love ka sa isang tao. Parang Oo naman. excited ka sa buhay, Mhm. ganyan. Parang ang dami mong nilulook forward. Mhm. Gigising ka ng maayos, 'di ba? Maliligo ka ng kailangan mabango ka lagi. Yes. Tapos dapat magaling ka sa trabaho, inaayos mo yung trabaho mo Mhm. kasi meron kang inspirasyon. Wow, yun yung Diba? masaya eh. Tapos, nung simula na sinagot ka ng isang taong yon, na taong talagang mahal na mahal mo, Siyempre, may mga pinuprove ka sa kanya. oo eh. Tsaka yung parang paggising mo, nakangiti ka agad, hahanapin mo agad siya, itetext mo agad siya, titinan mo agad ang cellphone mo, nag-message mo siya! Aray ko! Ganon! Diba? O kaya naman ay, good morning, Mm-mm. kumain ka na ba? Nagkakape tayo, ganyan, alam mo! Tapos, lalabas kayo, kasama kayo, nagkikwentuhan kayo, nagtatawanan kayo. Oo. Tapos kakain kayo. Hala. Tapos maya-maya, eto na. Dahan-dahan magdidikit ang inyong mga Hala! labi. Diba? Ang saya nun. Tapos parang tumitigil yung oras. Diba? Napdi mo, ala! Alas 4 na pala! May pasok pa ako. Pasok pa. Alas 6. Diba? Uy, ang sarap sa feeling nun. Masarap Yes, sa feeling oo. ng mainlove mga kapuso. Lalong-lalo na doon sa tao na nararamdaman mo Mhm. na mahal ka din. Yes. Hello po, papayaw Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari after kanyang sinagot? Bali yun po. Tulad po ng sabi ko, 3 to 4 months, sobrang parang fairy tale. Oh. Parang okay. fairy tale kasi sobrang saya. Mhm. Bakit hanggang 3 to 4 months lang? Kasi after that doon na po nagsimula yung Alin? may napansin po ako. Anong napansin mo? Napansin ko lang po na tuwing magkasama na kami, lagi na siya nakatutok sa phone niya. Okay. And then, yun po, may minsan, pag hindi na kami magkasama, hindi na siya ganun kabilis mag-reply. Ah. So, So, yung logic, pag magkasama kami, hindi mapag-iwalay sila ng phone niya, and then pag hindi kami magkasama, hindi siya makareply. So parang yung nakasanayan mo sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan is nagbago. Kasi Yes po. hindi naman siya ganon. Magugulat ka, tsaka mararamdaman mo kasi talaga yun eh. Kasi kung dati naman ang bilis niya mag-reply, pero bakit ngayon parang ang bagal na. Tapos lagi siyang tutok sa phone niya. Pero habang kayo, tinanong mo ba siya kung bakit ganun yung nangyayari? Bakit lagi niyang hawak yung phone niya? Parang nawawalan na siya ng time sa'yo kapag magkasama kayo? Yes po, Papa Ace. Anong sabi niya? Sabi niya daw po, sa trabaho lang, katrabaho, ganun. And then, yun po, may nagsabi na po sa akin na meron nga daw pong nanliligaw Hoy! na iba sa kanya. Hala. Oh. So, tinanong ko po siya. Okay. And then, yung yung pagkakasabi ko is, mayroon ka bang hindi sinasabi? Anong sabi niya? Tapos sabi niya, wala naman. So, itinanggi niya. Pero merong nagsabi Opo. sa'yo. Sino ang nagsabi sa'yo? Actually po, katrabaho niya. Sinabi mo ba sa Katrabaho kanya niya. na may sinabi yung katrabaho niya na nangliligaw sa kanya? Hindi ko po right away sinabi. Sinabi ko lang po yun nung dinidinay na niya. May dinidinay na. Tapos? Opo. And then, yun po, sinabi ko na rin na baka may iba kang kachat, baka may ibang nanliligaw sa'yo. Baka katrabaho mo doon, o baka kliyente mo na. How? Paanong kliyente?
Paano kliyente? Ano po, kumbaga, bali, basta sa work niya po, may client na related. And then, yung client na yun, kailangan niya mag-pursue ng, parang meeting. And then, proposal. ganun. Okay. So, nalaman mo ba ang totoo kung meron talaga or wala? Opo, sinabi niya naman po. Umami na. Opo. At Ang pagkakasabi ano niya ang po inamin is, yun nga daw po, nagsasabi lang na, gusto daw siya. Mhm. Ang dating po sa kanya daw is, wala lang daw yun. Kasi hindi naman daw niya, ini-entertain. Pero bakit inilihim? Parang hindi niya nilalambing back, parang gano'n. Pero bakit niya inilihim sa'yo? Yun po ang hindi ko alam. 'Di ba? Kasi ang isang bagay, hindi ka mahihiya o ikaw pa mismo mag-initiate na sabihin sa partner mo Oo. para transparent kayo at alam niya kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Sobrang importante nito sa relasyon, mga kapuso. Kapag Exactly. merong isang tao na parang interesado sa inyo, na parang nagpaparamdam sa inyo, mas maganda na i-open nyo sa partner nyo. Na wag Diba? ilihim. Kasi pag nilihim mo, ibig sabihin, may something eh. baka gusto mo din. Oo. Diba? Bakit hindi mo sinabi? So, ano daw ang take niya doon? Bakit niya nilihim? Tinanong mo ba? Sabi niya po, wala lang daw po yun. Wala Wala lang. lang daw po. Yun lang Mm. talagang pina-point out niya. Okay. So, ako po yung mas matanda sa aming dalawa, Mhm. mas nakakaintindi. Ako po yung umintindi sa kanya by that time. Pero in-explain mo ba sa kanya? Minsan kasi kailangan din natin explain sa kanya, sa kanila na hindi kasi maganda yun. Halimbawa, ano ba tawagan nyo? Ang tawagan nyo? Baby? Halimbawa, Honey. hindi kasi maganda baby na Oo. gano'n. Dapat baby, dapat alam ko yung mga ganyan. Love po, love. Love. Love kasi Love. kapag hindi ko alam yung ganyan, syempre mag-iisip ako ng hindi maganda. Mas okay kasi na transparent tayo, alam natin kung ano yung mga nangyayari sa isa't isa. Kasi yun yung magiging foundation natin na pinagkakatiwalaan natin ng isa't isa. Kasi kumbaga, kung tinatago mo sa akin, parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan yan. At saka binibuild niyo yung trust sa isa't isa eh. At saka, tas kakausapin mo siya in a nice way. Hindi yung parang galit ka. Diba? Parang ganito lang, the way ako magsalita. Diba? Like, love, hindi dapat ganun. Dapat sabihin mo sa akin, i-open mo sa akin yung mga ganyan. Kasi maiintindihan ko naman. Kasi syempre, maganda ka. Marami talagang magkakagusto sa'yo, magpaparamdam sa'yo. Lalo pat hindi sila aware na meron kang karelasyon. Kasi nga, di ba, tinatago mo ako? Tinatago pala. Tinatago ka ba? Tinatago ka ba? Hindi po. Hindi naman. O, kumbaga alam din ng mga katrabaho na mayroon siyang karelasyon. Yes po, alam po nila. Ano lang yan Alam eh. din po ng mga nandiligaw sa kanya. Oo. Okay. Talaga? Okay. So, tapos, after nito, Ano po, bali po yun nga, in-explain ko naman sa kanya, and then, ang pinaka sinabi ko sa kanya, na natatandaan ko, is yung sabi ko, laging merong mas sa akin. So, kung magkakagusto ka sa iba, dapat ako yung una makakalam. pero totoo yun, no? Laging merong mas sa atin. Mas magaling, mas gwapo, Oo, di ba? Mas Oo. matalino. Kaya wag kayong masyadong pakampante. Pero, just do your thing. Yeah, Hindi well, lang, for me kahit Oo. pa may taong mas sa atin, kumbaga kung tanggap tayo na yun tayo, 'di ba? Walang pakialam itong si lalaki o sa babae kung sino yung aaligid sa kanya. Yes, pero minsan kasi yan yung nakakatakot na akala mo tanggap tayo sa kung ano tayo. Pero pagdating dun sa nakapag-isip yung tao, isang karelasyon natin na parang mas gusto ko pala yung may ganito, yung mas magaling sa ganito. Laging may mas sa inyo, so papalitan ka. Oh. 'Di ba? Kasi ang tao naman walang walang contentment sa sarili, 'di ba? Hindi marunong makontento. Laging naghahangad. Oo. Naghahangad. Naghahangad 'Di ba? ng Ng mas. Kaya nakakalungkot din. Pero meron din naman talaga na tawag dito, like okay yung ganito, like tatanggapin ko kasi ito yung meron ako. 'Di ba? Kasi hindi din sila natatakot, 'di ba, na mag-explore pa.
kapag nasa relasyon. Isa pa yun sa mga nakakatakot. Na pumasok sa relasyon pero kung kailan in a relationship na saka Saka mag-explore. Naku po. Actually, Papa Ace, Oh. yun nga din po siguro yung mali ko. Because? Kasi naging sobrang luwag ko po ata. Nako, Ay. ayan na nga po. Naging maslawag masyado. Naku po. May kilala ko Maluwag. ganyan. Ano? Sobrang luwag. Ala! Ibang luwag-luwag yata yan. Kaharap ko siya ngayon. Sobrang luwag niya. Nakaharap ka yata sa salamin. Anyway, tignan natin ano pa mangyayari. Balikan ka namin, Carlos, ha? Sige po, Papa Ace. Okay. Naku po, masyado daw maluwag mga kapuso. Taas ang kamay ng mga maluluwag dyan. Comment kayo sa Facebook Live. O, papayaan, ng ba't mo Barangay LS. tinataas yung kamay mo? Ala, oy, hindi So, ano ang sumunod na nangyari? Matapos na nag-explore siya, sinabi mo kanina. Kasi maluwag ka. Paano mo nasabing maluwag ka? Yun po. Ang sabi ko kasi sa kanya, nung time na yun, nung first po namin yun na-encounter, yun nga, sabi ko sa kanya na hindi kita inaangkin, na sa akin, ikaw pa rin yan, malaya ka pa rin hanggat hindi pa naman tayo kasal. Yun nga, laging merong mas sa akin, pero nasa iyo pa rin yun, kung mas pipiliin mo ba yun, o ako Yung yung isa. pipiliin mo. So, anong nangyari after nun? After po nun, namin pag-usapan, and then talagang pinanindigan niya na wala lang yun. So, sinet aside ko na po yun, and then nagpatuloy po kami. Okay. So, kumusta ang pagpapatuloy ng relasyon? Gaano katagal ang itinagal? Actually po, naulit lang nang naulit. Oh. Oh. What do you mean? Yung Hindi naulit dala- is meron mga nanliligaw sa kanya tapos hindi niya ino-open sa'yo? Ganun ba? Yes po, yes po. Okay. Sa tingin ko po, ang pinaka-worst nun is yung dalawa. Una, sumama siya sa rides. Sa rides. Okay. Siyempre Opo. nakaangkas siya. Oo, nakayapos Opo. siya dun sa driver. What's yapos? Nakahag. Kayakap. Yakap. Doon sa driver. Oo, ganun Yung yun. time na yun po, yung sinamahan niya, may gusto sa kanya. Ay, Ah. ang sakit! Hindi dapat ganun. Oo. Kapag alam mo na may gusto sa iyo yan, may motibo yan sa iyo, ay, X yan. Pero bakit sumama. bakit ka sumama? Talandi ka. Charot. Diba? Alam mo naman na merong intensyon sa iyo yung tao. Oo. Diba? Pero sumama ka pa din. Tsaka kung alam mong parang wala lang talaga, Mm-mm. 'di ba? Bakit ka sasama doon? To Disney princess ka. Ganda mo. At nakaangkas pa doon sa motor ng taong may gusto sa kanya. Ano naging reaction mo doon? Siyempre po, nung una, nagalit, pero Mm. nung kinausap ko pa rin siya, malumanay pa rin po na sinabi ko sa kanya, asan ka ngayon? Mhm. Tapos yun nga, nandun na siya sa lugar na yun, kung saan yung pinag-rides na nila. Mhm. Sabi ko, ba't nandyan ka? Sabi niya, iyon, sinama kasi ako ng rides ni Nagpa-island ba sa'yo na pupunta sila doon? Hindi, nandun na eh. Hindi Nung po. nalaman niya eh. Di Hindi ba? Okay. May tinatago talaga. Oo, nagalit ka, syempre. Tinanong ko lang po siya kung ba't nandun siya. Tapos sabi niya, Mhm. yun nga, sinamahan niya. Tapos sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin? Mm-mm. Tapos yun, sabi niya, sobrang busy ata, di ko na nasabi. Mm. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa busy Totoo na yan. Kasi napakasimple lang mag-message. Seconds lang. Seconds Oo. lang, 10 seconds, 15 seconds. Ito yung Diba? tinatawag na respeto sa karelasyon. Kung talagang respeto ka niya, mag-message siya sa'yo. Oo. And then, love. hihintayin niya yung reply mo. Yes. Number one, yung hihintayin niya Kung papayag ba kung o okay hindi. ba sa'yo o hindi. Oo. Kasi dapat nirespeto natin yun. Pwede na lang kung emergency. Mhm. Ipapasok ako ng ospital, magpapasok ba ako o hindi? Pwede lang kung emergency. Pero, respeto kasi. Yun yung Minsan nawala naman, eh. kung alam mo Oo. naman din sa sarili mo na meron din kasi mga nagsasabi lang, hindi naman talaga nagpapaalam. Iba kasi mga ganon. Yung ipinapaalam sa nagpapaalam. Oo. Punta ako doon sa ganito. Yun. Tapos yun na yun. Sinasabi yun. Oo. Pero yung parang- nagpapaalam, love, pwede ba akong pumunta? Sumama Oo. dito. Yun yung nagpapaalam. Yes. Kaso nga lang, nangyari dito sa ating, doon sa babae, hindi na nagpaalam, nandun na mismo. Mga kapuso, maghihiwalay na kaya.
Maghihiwalay na kaya? Pero ano kaya ang mangyayari dito sa ating bida at saka doon sa kanyang karelasyon? Ano ang... Kasi sumama ka dun sa tao na alam mo may gusto May sa'yo. gusto sa'yo, Siyempre, eh. iba yung ano niyan. Pero I'm iba sure yung take niyan. todo ang selos itong ating bida. Totoo. Magkakaroon kaya ng komprontahan? Magkakaroon kaya ng matinding away? Oh. Magagamit kaya nila mga brilyante? Okay. Anong mga sumunod na nangyari? Nagkaroon ba Pagbalik ng... niya, nag-usap ba kayo ng personal? Opo, pinuntahan ko po siya dun. Ho! Saan? Kung saan yung pinag-i-stayan niya. Okay. Hindi, pauwi na po, bali sila. Aha. And then, hindi pa ako tumutuloy, pero nagsabi na ako sa kanya kung pwede siya makausap in person. Oo. And then, she keeps rejecting me. Oh! She keeps Bakit daw? rejecting you. Bakit daw? Bukas na lang, wag na muna natin yung pag-usapan. Mhm. Medyo pagod kasi ako. Mhm. Kaya, dun po ako mas lalong nasaktan. Diba? Okay. Kasi kung wala lang naman din sa'yo yung ginawa mo, bakit hindi mo siya kayang harapin? Oo. Ibig sabihin, nagmamatter yung ginawa mo. Meron talaga. So, Okay. nararamdaman mo na parang lumalayo siya sa'yo, sumasama siya kung saan-saan. Ano na ang ginawa mo? Ang ginawa ko po nun, Papa Ace, is nung pinag-usapan namin yon, and then sinabi niya na gustong-gusto niya nga yung gano'n. Aling ganon? Yung mag-rides. Okay. Ginawa ko po, nag-organize po ako ng Pero rides bakit, din sa paano mga- yun? Halimbawa, balikan muna natin yung hindi na kayo natuloy na mag-usap talaga. Hindi po. So, hindi niyo pinag-usapan? Hindi na po namin pinag-usapan kasi kinabukasan, Mm. siya na yung naglambing naman na good morning. Tapos Mhm. nagsabi siya agad na yung kagabi wala yun nag-rides lang talaga kami. Gusto ko kasi yung mga ganon, tapos ganyan. Tapos sabi ko naman, sige, kung gusto mo pala yun, dapat nagsasabi ka sa akin para tayo yung gagawa together. Yes, tama. So, nag-rides kayo? Opo, nag-organize po ako ng sa circle of friends ko. Mhm. And then, nag-rides po kami. Oh, di ba? Yun Pwede pala naman yun eh. pala. Okay. Bali, to cut the story short, nasolusyonan po yung problema na yun. Okay. Opo. And then after Pero- nun, pero, Yun po, yung pangatlo. may pangatlo pa! Oh. Opo. Di ba sabi ko nga po, dalawa yun. Isa pa lang yung nasabi ko. Okay. Yung pangatlo na is yung nakipag-meeting siya. Dinner date, Mhm. pero meeting daw Kanino? sa client niya Okay. Mm-mm. na may asawa. Oh, wala namang masama. Okay, Ano tapos, lang naman. oo. Nung una po, sabi ko, walang masama. Mm-mm. Kasi kliyente. Yun din po yung akala ko. Ano bang trabaho niya? Ano po? Manager po. Manager. Nakikipag-usap po siya sa client. Oo. To sales ba to? Apo, sa sales. Okay. Okay. So, Tapos, And then, yun po. Akala ko nung una, okay lang, wala lang. Pinagpaalam niya naman yun. And then, yun po, sabi nung ka-workmate niya, yung tao na daw yun is nanliligaw din sa kanya. oh. Sino yung ka-workmate niya? Napakadaldal. Charot. Bakit Bakit napakadaldal ng ka-workmate mo na yan? Oh. Actually po, lately ko lang din po nalaman na yung ka-workmate niya na yun is may gusto daw po sa akin. Yung babae. Kaya sinasabi sa'yo. concern. Okay. So, wait lang. So, ano ang sinabi nung ka-work niya na ginagawa niya? Ang sabi niya lang, alam mo ba na yung girlfriend mo nakipag-meet dun sa sa kliyente niya na may gusto sa kanya. Mhm. Dinner date pa. Wala. Ganun yung pagkakasabi. Opo, ganun yung pagkakasabi niya. Hindi kaya parang sinisiraan ako lang naman, talaga. Oo, kasi may gusto sa'yo. Oo. Pwede kasi opo, yun. sa tingin ko naman noon, parang hindi naman sa akin yun. Sabi ko, normal lang naman yun, meeting. Oo. Oo, Pero, kakain. Paano mo Oo. nasabing date? 'Di ba? Opo, may nalaman ka nung- ba after nun? Opo. At ano itong nalaman mo? Yung mga chat po nila, kasi right after that, following week, Mhm. nagkita po kami in person. Tapos sabay, sabi ko, tingin nga ako ng conversation nyo.
nung kliyente mo na yun. Mhm. Kasi baka mamaya ka ako may foul play na. Okay. At And pinakita ba niya? then yun nga po, na Na? na talagang nagpo-pursue manligaw sa kanya yung Pero, depende kasi yon sa take Mm. niya. Kasi, syempre, may asawa na yan. Mm. Hindi ko yan papatulan. Gagrab kaya nitong si babae. Oh, Ay, paano ano mga reply naman itong si babae? Yung mga reply niya po is puro pagsang-ayon lang. Like, pag sabi, okay lang ba? Lumabas tayo, ganito, ganyan. Mm. Tapos sabi niya, sige, pag off ko na lang. Ganun. Okay. Iba din Tapos, kasi kapag ka-kliyente. Oo, Diba? eh. Tapos may Parang- gusto sa'yo. Oo. Oo. Pero ang paliwanag niya po sa akin nun, hindi niya daw maano yun. Kasi yun nga daw yung nagpapaboost ng sales niya. tactic din Oo, kasi yun totoo eh. yun. Oo. Hindi Oo. ko maganda tong karelasyon mo na to. Opo, super. Oo. Super. Ay, maganda talaga. Ay, pogi din naman kasi ikaw. Oo. Nakita ko yung social media mo. Okay, tapos? Tapos, yun po, yung term talaga na sinabi sa chat na so official na ako nanliligaw sa iyo Uy. Oh. Ganon? Oh, ano reply niya? Opo, tapos sabi niya, nagpapatawa ka yata, sir. Sabi ko, Oh. hindi naman panliligaw yung tinitake ko sa mo. Oh. Ako na po yung nagre-reply dun sa Okay. Ikaw na. Okay. Tapos? Opo, tapos sabi niya, di ba sabi mo yun, nung nag-usap tayo? Na? Yun po, Na ano raw? hanggang doon lang sa nag-usap tayo. Sabi niya, nag-usap daw sila. Okay. At ano And pang then, mga doon nalaman na po, mo? binitawan ko na yung phone. Oh. Tapos sabay siya na yung tinanong ko. Anong sabi niya? Sabi niya, wala kami pinag-usapan. Naku. Tapos? Naniwala Naniwala naman. ka. Siyempre po, hindi. Okay. And then after nun? So, yun po, after nun is, nag-set muna ako na, sige, uwi muna ako. Pero deep inside, sobrang hurt ko po. Oh. Nasaktan Diba? ka dahil... Dahil po dun sa, yung hindi ko na malalaman, kasi pinag-usapan lang nila. Okay, pero Doon diba yung parang pinaka hindi ka uuwi kasi gusto mong malaman, gusto mong marinig sa kanya. Kaso wala kang makuha. Kasi mas masakit kasi kapag narinig mo talaga yung totoo. Mhm. 'Di ba? Tsaka parang wala ka ng wala ka ng peace of mind noon. Kasi alam mo na there's something wrong, 'di ba? Dito sa pagitan ng girlfriend mo at ng kliyente niya. Yun na rin siguro, Papa, is parang nakakita na rin ako ng endpoint sa relationship namin. Kaya pinasya kong umuwi na lang. So pagka-uwi mo, Umuwi lang po ako, tapos nasa kwarto lang. Nag-isa, akala ko maitutulog ko lang. oo, pero isip ka Pero ng wala, isip, kusang no? tumutulo yung luha eh. Oo, Oh. no? Ang hirap nun, no? Pero wala pa ako wala pang nakakaiyak doon sa story. Doon sa hindi Dun niya sa pagsasabi. Wala ka pa namang narinig Ano ang nakakaiyak doon? Ang nakakayak po dun is yung nagpatong-patong na po yung mga yung mga Mga nangyayari. mga maraming Hindi mo na alam nag-chat, kung sobrang anong daming nag-chat, lahat po Oo. ng ko. Kasi hindi ko naman po makwento lahat. Yung naguguluhan mga ka na major rin. lang na pangyayari. Mhm. So, yun po, nagpatong-patong. To the point na yun po yung nakapagbago sa akin doon sa relationship namin. Nagbago. Oo. Itong pagbabagong ito. Nako, feeling ko mambababae ka. Nako, ano kaya itong pagbabagong ito ng ating bida na si Carlos? Naku, bakit may mga ganyan, no? Magbabago daw siya. Lalaki na rin ang gugustuhin niya. Charot. Aray. Baka Baka magkakaroon siya ng ibang kalandian Ibang karelasyon. din. O kaya naman, baka naman yung katrabaho ng babae, yun ang Papatusin papatusinan niya. Kasi alam niya na may gusto May sa gusto sa kanya. kanya. Pero Nako. hindi, lately lang daw niya nalaman na may gusto sa kanya. Bali yun po. Yung sa turning point ko po, kung saan ako naman yung, kumbaga, kapag malamig siya, Malamig ka malamig din. din ako. Mhm. Kung kailan pa po ginawa ko yun, Mm. saka naman siya yung Parang balik ng balik. nag-iinit sa relasyon. Ay, Oh. yun naman pala ang pwedeng Oo. gawin.
Okay. Minsan kasi, totoo talaga yon. Kapag Mm. kasi, ang isang tao kasi, kapag naramdaman niya na parang, parang iba na yung nangyayari, parang hindi na maganda, saka yan kikilos. Mhm. 'Di ba? So, anong sumunod pa na nangyari? Eto po nung December nung taon na yun, nag-Christmas party po kami ng mga friends namin. Okay. And then sobrang inaano po kami, kumbaga inaasar-asar kami sa sobrang sweet daw namin, Aha. kasi ganyan. Ang hindi nila alam, ako, deep inside, gusto ko na makipaghiwalay dun sa girl. Bakit Text. umabot sa gusto mo nang makipaghiwalay? Ayaw mo na ba sa kanya? Hindi mo na ba siya mahal talaga? Or meron ka ng iba? Bali po Papa is nagigilt po ako Dahil? kasi kung kailan siya yung nagpapakita ng affection, ng pagmamahal. Mm. Yun naman, ako naman yung wala akong maramdaman, as in, Wala na talaga. opo. Kasi naniniwala kasi ako na hindi agad-agad nawawala. Lalo pat matagal na din kayo. Gaano katagal yung relasyon nyo? Almost 3 years po. Magdi 2 years sana nung December na yun. So, nakipaghiwalay ka sa kanya? Yes po. Ako po yung nakipagwalay. Paano mo tinapos ang inyong relasyon? After po ng party na yun, na kinausap ko po siya na may sasabihin ako, importante. Tapos, ewan ko, parang nararamdaman niya na rin naman. Mm. Sinubukan niyang i-delay ng i-delay. I-delay yung pag-uusap. Opo. At? Pero nung ako na yung hindi ko na kasi inantay na kami, 3rd year anniversary. Mhm. Before that, sinabi ko na agad sa kanya na pinapalaya na kita. Oh. Sana kung sakaling papasok ka ulit sa isang relasyon, sana make sure na ready ka na talaga. Hindi yung saka mo pa may bibigay ko ano yung kaya mong ibigay kapag yung partner mo is pasuko na o suko na talaga. Carlos, by that time, wala kang iba? Ako po wala. Talaga lang parang nawala na yung Opo. pagmamahal mo sa kanya? Opo, as in. Andun na po yung mga sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Sobrang mahal na mahal ko siya. Nirespeto ko siya to the point na magti 3 years pero walang nangyayari sa amin. Mhm. Walang nangyari sa inyo? Opo, wala po. Wow. Sa At loob, yun po loob yung ng first 3 time ko taon? na nangyari sa mga naging karelasyon ko. Mhm. Kaya sobrang achievement para sa akin. Na kaya ko pala. Kaya magtiis, no? Kahit Opo. nandyan na. Kasi ganoon naman Kaya, so, talaga yun nga. sa kulturang Pilipino noon, nung unang panahon, walang mangyayari sa iyo hangga't hindi kayo kasal, di ba? Okay. Pero okay, so Kwento tapos, nyo yan eh. Hindi, charot. mm-mm. Kwento nyo. Okay, hindi. Okay, sige. After na magkahiwalay, anong sumunod na nangyari? Bali po ang sasabihin ko lang sana is kapag yung puso na po talaga yung napagod magmahal, ang hirap na po talaga i-revive back. Mhm. Okay. Kasi ang dami naman pong pagkakataon sa almost 3 years na yun. Talagang sobrang binago po nun yung pananaw ko sa mga babae. Hanggang sa to the point na hanggang ngayon wala pa rin akong karelasyon. Nahihirapan po ako na pumasok ulit. Okay. So, gano'n na kayo katagal na hiwalay? Magto 2 years na po. Magdadalawang 2 years na. taon. Pero wala bang nagpaparamdam? Di ka ba nagpaparamdam sa kanya ulit? Kasi what if siya pala talaga yung mo? 'Di ba? Siya pala talaga yung makakatuluyan mo. Parang nagkaroon lang ng mga challenges. Challenges, pwede pagsubok lang Oo. talaga. Okay, pero kayo pala Actually po- talaga yung bida sa mga kwento nyo. 'Di ba? Ngayon po kung kailan naging wala kami, Mm. saka po siya mas naging close sa family ko. Oh. And then, to the point na yung family niya umuwi dito sa Maynila. And ako rin po yung nag-accommodate.
O, di ba? Baka mamaya kasi niloloko nyo lang yung mga sarili nyo Mm-mm. na naghiwalay kayo. Pero mahal nyo naman talaga pala yung isa't isa. Parang kinailangan nyo lang na gawin to, kinailangan nyo lang na maghiwalay kasi medyo hindi naging maganda yung sitwasyon. Pwede naman yun, yung magpahinga muna. Pero, what if sa dulo kayo pala talaga? Hindi mo ba naisip yun? Naisip po. Mhm. Actually, open naman po ako sa mga kung ano yung po nga pwedeng mangyari. And then, yun nga, nakikita pa rin naman po kami Oh, through may- friends of friends. may karelasyon na ba siya? Pagkakaalam ko po, wala. Wala. Oh, 'di ba? Baka mamaya naghihintayan lang kayo. Yun po ang hindi ko sigurado. Hindi nyo ba Hindi. na-try na pag-usapan yung tungkol sa inyo? Hindi na po to the point na parang kaibigan na lang po talaga yung tingin ko sa kanya. Pero nag-uusap pa rin kayo eh, no? Alam mo, Hindi po directly. alam mo, marirealize mo lang yung mga bagay-bagay feeling ko kapag meron na siyang ibang karelasyon. Yeah. Kapag hawak Doon naman na siya talaga ng na iba. Or even you, kapag ka meron ka ng ibang karelasyon, doon siya gagawa ng paraan para ma-win ka ulit. Mm, Okay. Nagtatry ba siya? Hindi po talaga totally. Mm-mm. Pero yun nga, may mga instances talaga na nagugulat na lang ako. Andyan siya sa bahay ng ate ko. Kasi nai-invite. Kilala Mm. kasi siya ng family. Mm-mm. Apo. So, nai-invite talaga siya. Actually, Okay. kahit di po siya ini-invite, minsan pumupunta na lang Pupunta siya. na lang. Out Pero, of pero paano pag gano'n? Halimbawa nandun siya, may kumaga na tumitibok pa rin ba yung puso mo kapag nakikita siya? Wala na po. As friends na lang po eh. Kaibigan Kasi na talaga. nung time po na naghiwalay po, or bago ako makipaghiwalay sa kanya, Mhm. totally wala na po kong maramdaman eh. Wala na talaga yung And pag-ibig mo sa lahat po ng kanya. mga nagawa niya before or yung sa relasyon namin, pag wala na po, talagang dun mo makikita yung mas broad. Mm-mm. So, Meron- nakita ko po Mm-mm. as whole na hindi ko po siya minamasama. Mhm. Kung ano man po yung mga ginawa niya nung kami, siguro, nararapat yun through her terms. Mm-mm. Okay. Ika nga. Pero, meron ka na bang ibang nagugustuhan ngayon? Actually po, nag-try po ako nung netong 2 years. Mm-mm. Oo. And then, yun nga po, iba po sana yung sasabihin kong problema. Meron pa eh. Meron pa! Okay, ito Opo. muna tayo. Pag-usapan muna natin. Hindi pa pala to. Oo. So, nagkaroon pa pala siya ng ibang problema. Pero, ito na muna yung... So, Okay. yun muna yung naging kwento muna about dun sa love story nyo nitong ex mo ng Oo, 3 siguro ibang taon. kwento na ito. Na Oo. ano. Naku Alright, po. sige. So, nakakalungkot din naman kahit papaano kasi nga hanggang dito na lang yung yung relasyon nyo, Mm-mm. 'di ba? Play ka nga Jaya. Charot. Jaya. Hanggang dito na lang. Iba nga sana, ibang Jaya nga sana yung play ko eh. Alam kung bakit. Nilis. Okay, nakakalungkot lang, no? Pero sige, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung anong masasabi nila sa story mo. Kasi baka mamaya, feeling ko lang lakas din ng kutob ko. Mm. Feeling ko kayo talaga yung magkakatuluyan. Lalo pat, like kilala nyo kasi yung isa't isa. Mm-mm. Diba? Ay nako, mga Even kapuso. siya, kilala ng pamilya mo. Ang laking bagay kasi nun, Mm-mm. kapag okay siya sa pamilya mo. Mm-mm. Eh, may mga gano'n naman talaga na kahit ex mo na at naging kaibigan na rin naman, naging okay yung pamilya mo Mm-mm. doon sa ex mo, eh wala na tayong magagawa. It's up to you na lang kung talagang paano ang mangyayari kapag kayo nagkakasama, nakikita, ganyan. Paano ka mag-react? Mm-mm. Okay, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ay, yun ba yung gusto mong itanong? At tanungin na lang natin ang ating mga bida-bida. Doon po sa kwento ko, Mm-mm. may gusto lang po kayo itanong sa sige. mga nakikinig. Mm. Opo. Tawag dito. Kasi parang nababasa ko rin po sa comment section na parang naiinis sila sa ex ko. Mm-mm. Mhm. Oo. So, ang pinakatanong ko po is, sa isang relasyon po ba, paano nyo masasabi yung total transparency? Total transparency. Yes po. Yung like open talaga kayo sa lahat-lahat. Opo. As Okay. in, Mm-mm. Okay. Sige, tanungin natin sila.
Paano ba sa inyo? Paano ba dapat ang totoong pagiging transparent sa isang relasyon para man tumagal, para hindi magkaroon ng away, ng tampuhan, ganyan. Anyway, anong sabi dito? Alright, ito sabi ni Marlon. Sa isang relasyon, walang salitang transparency. Sabi niya na trust ang kailangan. Pero para mabuo ang love, kasi no need naman sabihin lahat ng ginagawa mo at ginastos mo. Sabihin mo pa, bang bumili ako ng 10 pisong mani sa kanto or sa work, nagtanong sa akin ng ganito. Kumbaga parang nagsasabi na kung ano-ano. Tapos tiwala lang sa bawat isa. And communication bago kayo matulog. Kwento lang about sa future, about sa inyong dalawa. Okay, eto naman, sabi dito ni Nida, sabi niya, hindi masisisi si Pogi, nauntog na siya. Para naman hindi siya thoughtful kasi parang hindi naman maganda yung nakikipag-meet date. Dapat open ka sa boyfriend mo para lalo mahalin ka kanya. Saka si boyfriend ay maunawain ilang beses na ba napuno nga lang. Nanlamig. Hindi na tinutumbasan sa ang kanyang pagmamahal. Ito si Lori. Sa caller, ikaw ang may sabi na close ang pamilya mo. Pamilya ng ex-girlfriend mo, bigyano? Nagmamadali kasi silang mag-type. Guys, pwede po kayong magdahan-dahan. Bigyan mo ng isa pang chance. Baka sa pagkakataon na yan, magbago na ang lahat. Huwag mo dayain ang damdamin mo. Sa tingin ko, mahal mo pa din dahil lang sa nasaktan ka noon sa nagawa niya sa'yo. Nasabi mo na wala ka nang nararamdaman pero ang totoo mahal mo pa rin siya, ganun din siya sa'yo. Mas maganda mag-usap kayong dalawa. Eto si Michelle. Ang sabi niya, you sound so professional. Marami pang babae dyan na deserve yung love and effort mo. Take everything as a lesson na lang din. Reto na lang kita sa friend ko. Malapit na maging matandang dalaga. Okay. Sabi naman ni Mitch, transparency in a relationship is about going beyond what feels safe. It's saying what you actually mean. Even if it feels hard, transparency means honesty, not only in your feelings, but everything that concerns both of you. If that girl doesn't show her genuine, authentic self and keeps on lying to you, well, I guess she's not the one for you. Tama yun. Para kang si Atisa manalo magsalita doon ang binabasa mo. Ito, sabi ni Liz, sa isang totoong relasyon, no secret sa isa't isa. Dapat may respect kayo sa isa't isa at tiwala. Yun dapat meron. Si Aljo, first of your story, there's a red flag. Not once, twice she lied. She's not faithful. First of all, I don't understand why too long to continue pa about sa inyo. Just like naglolokohan lang kayo. First thing you do before you tell her what happened about your relationship with her. Good thing hindi na kayo nagkatuluyan. So hard if mag-asawa na kayo. Hayaan mo na siyang maging close sa family mo. Too late na to turn back about sa inyo pang dalawa. Well, wow. Okay. Sa akin kasi, yung sinasabi, medyo kontra ako dun sa sinasabi ng isang kanina na hindi kailangan ng transparency, na kailangan, hindi naman pag sinabing transparency is lahat ng bagay isasabihin mo na sa kanya. It's just that you are telling your partner what you're doing not all the time. Kumbaga parang halimbawa, love, punta ako sa ganyan. Ito yung mga kasama ko. Okay. Para at least alam niya kung sino rin mga kasama at gantong oras ako siguro gantong oras ako makauwi. Okay? And not telling na sumakay na ako ng jeep, nagbayad ako ng ganito, ganyan. Yung hindi yung sobrang specific. Oo, detailed. Huwag yung masyadong diba? detailed. Kumbaga at least nasabi mo, nagpaalam ka na nasabi mo yung gagawin mo sa oras na ito. Yeah. 'Di ba? Kasi kung halimbawa kung inilihim mo naman, halimbawa ay katulad nung nangyari, dun sa mismong lugar, nasabi na lang, wala na, late na. May magagawa pa ba ako? Nandyan ka na. Yeah. Diba? It's not transparent. Diba? Parang naglihim ka ng kauntian. Ganun lang. Mas okay sa akin ang pagiging transparent. For me na not to the point na sasabihin mo on details.
Ako naman, sa akin naman, nagkakaroon kasi ng transparency kapag mahal mo yung tao at may tiwala ka sa kanya. Exactly. Kapag wala kang tiwala sa partner mo, diyan nawawala yung transparency. Kasi may mga pagkakataon kasi na gusto mong i-open sana pero naramdaman mo na judger yung yung partner mo na baka hindi niya maintindihan, baka magalit siya. Diyan hindi na ino-open yung mga bagay na parang sa kanila na lang. 'Di ba? Kinikim-kim na lang nila kasi may mga partner kasi na parang ang hirap pagkatiwalaan na hindi ka safe, 'di ba? Pero pinipili mo siya kasi mahal mo siya. 'Di ba? At alam mo sa sarili mo na gusto mo siyang makasama pero yun nga may mga pagkakataon na parang ang hirap niyang pagkatiwalaan kasi nga iba yung mga lumalabas sa bibig niya. Hindi kasi pare-parehas is kapag nag-open ka tatanggapin niya, maayang sasabihin niya or mag-explain siya sa'yo. Meron kasing pag nag-open ka, halimbawa, merong nagkakagusto sa akin. Tapos i-open ko ba yun sa kanya? Dahil nga sa ayoko na pag-awayan namin, hindi ko na lang i-open. Doon kasi yun minsan nagsisimula. Kaya nawawala yung trust. Yes. Kaya kung gusto niyo po na merong transparency sa relasyon nyo, dapat po willing po kayo na i-accept, 'di ba? O tanggapin yung mga sasabihin po sa inyo ng partner nyo. Hindi nyo po i-judge, At 'di ba? hindi mo dapat kontrahin. Yes, hindi nyo po dapat kontrahin. Kasi yun po yung nangyayari sa kanya at gusto niyang i-open sa'yo. Pero ikaw, tinitake mo na hindi maganda. So i-take nyo po sana, nasa pag-take lang para magpagkatiwalaan kayo ng mga partner nyo. Para nandun lagi yung trust. Kapag nag-open sila sa inyo, kausapin nyo sila ng maayos. Kung hindi nyo nagustuhan or merong kailangang baguhin, explain nyo ng maayos. Yes. Hindi yung parang galit kayo. Oo, kasi pag nagkaganon nagalit Nandun, agad, doon kontra. nagsisimula yung transparency mga kapuso. At- And of course, sa open communication. At doon diba? din, halimbawa, na pag kinontra mo yung bagay na sinabi niya, doon din nagsisimula na parang, wag na lang sabihin. Yes, at saka doon nabibuild yung trust Oo, diba? parang ayoko na lang magsalita kasi kinokontra mo lang din naman. Magkakasunod lang kasi yan mga kapuso. Hindi pwedeng transparent lang kayo sa isa't isa. Hindi pwedeng ganun. Diba? Ayun. Anyway, Okay, maraming salamat sa mga nag-comment po sa ating Facebook Live Barangay Alas 971. Thank you sa inyo guys. And balikan natin yung ating bida. hello Carlos. Hello po, Papayuhan. So, like wala na talaga. Sa ngayon po, we're good as friends naman po. Okay. Kung yun naman talaga, baka pinanganak kayo o nagkakilala, nag-meet kayo para maging Friends. mag-best friend. Mag-best friends. May mga ganun Wala namang masama. Kasi Oo. pa rin yan case to case kung depende kung paano kayo naghiwalay. Meron kasi talagang hindi na pwedeng maging magkaibigan kasi nagkasakitan ng malala. Or minsan naman, halimbawa ay sa sobrang nagkasakitan ng malala, pakalipas ang ilang taon, nakapag-usap kayo, nakita kayong muli, at na napag-usapan yung mga bagay na nangyari in the past, siguro, pwedeng maging magkaibigan, pwede rin hindi. Nasa sa inyo naman yun. Para kaibiganin mo yung ex mo? tao o Oo. yung ex mo na dating alam niya yung lahat tungkol sa'yo. Nakita niya ang lahat tungkol na meron ka. 'Di ba? So parang minsan medyo ka din may comfort zone din sa kanya kahit papaano. Kasi for sure, nagkaroon naman kayo ng maayos na relasyon dati bago nasira. 'Di ba? Naging masaya ka sa kanya. Yun, siguro, yun yung pinakang i-take nyo para maging friends ulit kayo. It depends on Paano kayo naghiwalay both at paano, parties. kung paano din yung tumakbo yung relasyon niyo. Kung sobra-sobra yung pananakit at kalokohan. Pero bibigla lang Hindi ako talaga. na alala, Maikwento ko lang Nag-message kasi sa akin yung ex ko. Oh. Oo, at humihingi siya ng sorry, ganyan. Gusto niya makipagkaibigan ulit. Siyempre, ako naman, pinatawad ko. Okay. Oo, nagpatawad ako, lahat ng mga masasakit na nangyari, pinatawad ko lahat. But, yung sinasabi niya kung pwede daw maging magkaibigan, sa akin hindi No. na. Ako hindi. Ano na lang, sa akin, ang sabi ko na lang sa kanya, no, hindi na kita kaibigan. It's just that we know each other's yung mga nangyari sa ating dalawa, and alam mo yung mga lihim ko, ganyan, parang ganyan. And but not to the point na magiging magkaibigan tayo. O siguro magkakilala. Kasi Ganon. I don't like the idea na magkakasama pa rin kita matapos yung mga pain na binigay mo sa akin dati. Oo. Yun di Yun ba? yung mahirap. Kasi baka ang mangyari, magsinungaling ka na naman, mga ganyan. Oo. But anyway, sa take ng ating bida, ikaw, tawag dito, Carlos, Yes po, Papayuhan.
mananatili kayong magkaibigan. Okay naman sa'yo yon. Opo, okay na okay po Yeah, yun sa decision akin. mo rin naman yan. Kasi Ikaw pa wala rin namang magdedesisyon. mga hulihan na nakipagganto siya kay ganito. 'Di ba? Yun kasi yung Opo. masakit doon eh. Mm-mm. Like puro mga hinala lang at saka meron kasi ding mga nakikisaw-saw na at saka yun nga na fell out of love ka na sa kanya. Mhm. Alright. Tungkol po sa sa- sa resibo or ebidensya, marami naman po through chat nga lang. Yung True mga yan. kausap niya. Sobrang dami po kasi talagang nakikipag-chat sa kanya. Ang ganda kasi niyang babae. Opo, sobra Oo, po. hindi may iwasan. Sa akin nga din eh, dami Oh. nagbe-message. Pwede mo bang i-message sa akin yan na makita ko yung babae na yaan? Message mo ako ha, gusto ko lang makita. Maganda talaga. Tsaka mistisa. Pa-follow na din. Ano, Okay, ano? yun nga po, Papa Ace, Papa Johan. Mhm. Nagpapasalamat po ako sa mga payo nyo, pati yung mga bida-bida natin. Mm-mm. And then, yun nga po, hindi ko po tinitake as negative si girl. Kasi Mm-mm. tinitake ko po siya as naging part po siya ng buhay ko. Mm-mm. Opo. Siya po yung nagturo sa akin ng mga lesson na kailangan ko pang malaman about sa relationship. Yun nga lang, parang natutrauma na yung puso ko na ibigay ulit yung Mm-mm. all-in Mm-mm. na At least may Yun lang natutunan yun, ka. di ba? Yung Diba? idea na makasama siya ulit kasi ayaw mo nang maramdaman yung pain na naramdaman mo Yes. dati. Kahit Mhm. sabihin natin na may nararamdaman ka pa o gusto mo Mm-mm. pa, pero kasi yung pain kasi naramdaman mo, Nandun pa din natatakot na, ka na maramdaman mo ulit kasi ang sakit eh. It's Dinurog ka nun eh. traumatizing as Winasak well. ka nun eh. Oo. At ayaw mo Aray nang ko. maulit-ulit. Oo. Yun lang Opo. talaga Tsaka- yun. At saka po yung mga yung mga mag-ex na hindi na kayang maging magkaibigan, nire-respeto ko po yun. Mm-mm. Kasi kami naman po nung ex ko is wala naman pong dumating na problema na nagkasakitan kami. Oo. Hindi po kasi ako nagagalit talaga. Mm. Okay. Kabait Gagalitin mo kita naman. mamaya. Ang bait mo naman. Anyway, Okay. nakikinig itong Ex mo. babaeng ito. Mm-mm. Nakikinig yung ex mo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? For you, love. Ex-love pala, sorry. Rico! Ah. Go. Patuloy mo lang abutin yung mga pangarap mo sa buhay, and kung sakali man may tutulong ako, andito lang ako, pati ang family ko. And then yung family mo, kung kailangan nila ng tulong from sa akin or sa family ko, welcome na welcome kayo. Yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.